Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang linggo ng pagkabuhay sa ating lahat. Ito ay isang napakalaking pagdiriwang sa buong kakristyanuhan. Ngunit nais kong batiin muna ang ating mga listeners, ang ating mga masugid na taga-subaybay, sina Ate Shirley at Kuya Dong Verano, Kuya Romel and Jean Requerme, Elsa Francisco, Dr. Amelia Gonzales, Maria Victoria Elico, kay retired Chief Justice Reynato Puno, Pastor Noel and Ate Becca Navarro, Pastor Vic and Pastora Beth Sagabain, Kuya Chris and Ate Modi Lugos, kay Ate Sally Suico, Teddy Mercado, Pastor Milo Di Vera, Dennis Ordinario at sa kapatiran ng San Mateo UMC doon sa San Mateo Rizal, kay Deli Villanueva, Pastor Resty Yanga at Attorney Kaloy at Ate Neneng Cao, kay Pastor June at Ate Norma Ramirez. Happy listening to all of you. Ngayong ginugunita natin, tulad na aking sinabi, ang resurrection o ang muling pagkabuhay ni Jesus, nais kong dalhin sa inyo ang tatlong mahalagang bagay tungkol sa resurrection. Una, ano ba ang kahulugan ng resurrection o muling pagkabuhay ni Jesus? Pangalawa, ano ba ang implikasyon ng resurrection sa ating Panginoong Hesus? At pangatlo, ano ba ang implikasyon ng resurrection sa ating mga Kristiyano? Bago natin sagutin ang mahalagang tanong na ito, ay nais kong basahin sa inyo ang magiging batayan ng ating pagbubulay-bulay. Ito ay matatagpuan natin sa Efeso 1:18 hanggang 22. Efeso 1:18 hanggang 22. Nang sa gayon ay maliwanagan ang inyong puso upang maunawaan ninyo ang pag-asa ng kanyang pagkatawag sa inyo, ang kayamanan ng kanyang maluwalhating pamana sa mga banal, at ang walang kapantay na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan para sa ating mga sumasampalataya ayon sa paggawa ng kanyang makapangyarihang lakas. Isinagawa niya ito kay Kristo nang siya'y kanyang muling buhayin mula sa kamatayan at iluklok sa kanyang kanan sa kalangitan, na mas mataas kaysa lahat ng mga pamunuan, mga otoridad, kapangyarihan at pamamahala, at mas dakila sa bawat pangalan na maaaring ibigay kaninuman, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. At ipinasakop ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ginawa siyang ulo ng lahat para sa iglesia. At doon naman sa Filipos 3:10 hanggang 11. Filipos 3:10 at 11. Ang naisin ko'y makilala siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, at makibahagi sa kanyang mga pagdurusa, at matulad ako sa kanya maging sa kanyang kamatayan, upang hanggat maaari ay makamtan ko ang muling pagkabuhay mula sa kamatayan. So, umpisa natin ang pagtalakay doon sa tanong na ano ang ibig sabihin ng resurrection o muling pagkabuhay ni Jesus.
Resurrection is the turning point of the ages. It puts Jesus at the center of time, at the core of all creation. Binago ng muling pagkabuhay o ng resurrection ni Jesus ang kasaysayan ng buong sangkatauhan. Resurrection is the crowning glory of Christianity. Sabi ng author na si Josh McDowell, alin lang sa dalawa? Ang resurrection ang pinakamalaking kalokohan o ito ang pinakamalaking pangyayari sa kasaysayan? Si Pablo ay nagsabi na kung walang resurrection, ay walang kabuluhan ng ating pananampalataya. Kung hindi muling binuhay si Kristo mula sa libingan, tayo na ang pinakakawawang nilikha. Ngunit dahil sa si Kristo'y muling nabuhay, may dahilan upang tayo'y magsaya, magdiwang at sambahin ang Diyos na buhay. Ang resurrection ay nagsasabi sa atin that God always has the final say. Ang resurrection, ang tugon, ang response ng Diyos sa kamatayan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ano naman ang implikasyon ng resurrection sa ating Panginoong Jesus? Ang resurrection ang tumapos sa tinatawag na kenosis theory of incarnation o yung self-emptying, yung pagpapakababa ni Jesus bilang isang alipin gaya ng nasasaad sa Philippians 2:8. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Hindi na natiling pulubi si Jesus. Hindi siya na natiling hamak. Hindi siya na natiling alipin. Resurrection marks the end of Jesus' poverty and the beginning of His powerful kingship. Ang resurrection, ang pagpuputong ng korona kay Jesus bilang hari ng buong daigdig. Naalala ko ng koronahan ang prinsipe ng Japan. Abe, talagang televised sa buong mundo at invited ang lahat ng mga pangunahing leader sa buong daigdig. Si Jesus, kinoronahan ng Diyos bilang hari ng mga hari sa pamamagitan ng pagbabangon sa Kanya mula sa libingan. Kaya yung resurrection ni Jesus, ito yung pagkokorona sa Kanya mismo ng Diyos bilang hari ng daigdig. Because of resurrection, Jesus has reclaimed His honor, His majesty, His authority, and His power as the only begotten Son of the living God. Sabi ni Jesus sa Mateo 28:18, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Wow! What an awesome power! Lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa Panginoong Jesus, kapangyarihan doon sa langit, dito sa lupa, sa kataas-taasan, sa kalalim-laliman. Yun ang kanyang kapangyarihan, yun ang kanyang power. Naalala ko ang yumaong Chinese leader na si Mao Zedong na nagsabi ng ganito, power grows out of the barrel of a gun. Ngunit ang kapangyarihan ni Jesus, hindi nanggagaling sa puluhan ng baril, hindi sa kanyon, hindi sa missiles, hindi sa anumang mapangwasak na armas. Ang kapangyarihan ni Jesus ay nanggagaling sa inspirasyon ng banal na Espiritu. Because of resurrection, Jesus has become a life-giving Spirit. Si Jesus ay naging Espiritong nagbibigay buhay.
Dahil sa resurrection, tayo'y tumatawag sa isang buhay na Diyos, sa isang makapangyarihang Diyos na nakaririnig ng ating mga dalangin at may kapangyarihang tumugon sa ating mga dalangin. Ang resurrection, ang nagpapatunay na si Jesus ay hindi saklaw ng tinatawag na second law of thermodynamics na nagsasabing lahat ng sistema, lahat ng istruktura, lahat ng tao, lahat ng narito sa mundo ay dumarating sa pagkabulok at pagkamatay. Si Buddha, si Muhammad, si Confucius, mga tagapagtatag ng mga dakilang relihiyon, lahat sila'y nangamatay, ngunit hindi na muling nabuhay. Ayon sa kasaysayan, si Asoka, emperor ng India, ay nagsaboy ng abo ng sinunog na katawan ni Buddha sa 4,000 shrines sa buong India. Buddha died and did not live again. Si Muhammad, meron siyang kabaong sa Medina, Saudi Arabia. Muhammad died and did not live again. Sa kabilang dako, ang ating Panginoong Hesus ay namatay, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw. Pagamat hindi mananampalataya, may napakagandang sinabi ang French skeptic na si Joseph Renan. Ganito sabi niya, "You Christians live in the fragrance of an empty tomb." Ang libingan ni Jesus ay humahalimuyak sa bango sapagkat wala roong bangkay o katawang nabulok. Wala roong bangkay na inuod. Sa huli, ano ba ang implikasyon ng resurrection sa ating mga mananampalataya? Sa iyo at sa akin na sumasampalataya kay Jesus. Ang resurrection ay nagbigay sa atin ng garantiya na kung paanong si Jesus ay muling nabuhay in body and spirit, tayo rin ay muling bubuhayin in body and spirit. Alam po ninyo, yung mga Greeks, sila'y naniniwala na walang kamatayan ang kaluluwa. Ngunit ang ating kaluluwa ayon sa kanilang paniwala ay nakakulong sa katawang namamatay. At ang objective ng kaluluwa ay ang makalaya sa pagkakakulong sa katawan. Yung mga Hudyo o mga Jews, naniniwala sila na hindi lamang ang kaluluwa ang muling bubuhayin, kundi maging ang katawan bubuhayin din, pero ang katawan na bubuhayin ay pareho din, the same. Walang magiging pagkakaiba. Ngunit tayo mga Kristiyano, ito ang itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus, na parehong bubuhayin ang katawan at ang kaluluwa. Ngunit ang katawang bubuhayin ay babaguhin. It will be transformed into a glorious body. Kaya't magkakaroon ng tinatawag na body-soul unity, parehong bubuhayin ang katawan at ang kaluluwa at parehong magiging perfect. Ganito po ang sabi sa unang Korinto 15:42 hanggang 44. Ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at walang kaya ng ilibing. Maganda't malakas ng muling buhayin. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Ang sa atin ay doktrina ng resurrection. Ngunit ang mga Hindu, ang mga Buddhist,
ay naniniwala sa reincarnation. Ang paniniwala natin tungkol sa resurrection ay kinumpirma, pinatunayan, pinagtibay ng muling pagkabuhay ni Jesus. Si Norman Geisler at Ron Brooks, sinabi nila doon sa kanilang aklat na pinamagatang When Skeptics Ask, sabi nila, resurrection is the belief that after death, the same physical body is made incorruptible. Rather than a series of bodies that die, resurrection makes alive forever the same body that died. Rather than seeing man as a soul in a body, resurrection sees man as a soul-body unity. While reincarnation is a process toward perfection, resurrection is a perfected state. Reincarnation is an intermediate state while the soul longs to be disembodied and absorbed in God. But resurrection is an ultimate state in which the whole person, body, and soul enjoys the goodness of God. Ang resurrection, ang nagbigay linaw sa atin kung ano ang paraiso. Resurrection defines for us once and for all what paradise is all about. Sabi ni Jesus sa tulisan, habang sila'y nakabayubay sa krus, doon sa tulisang sumampalataya sa Kanya, ang sabi niya, ngayon din kakasamahin kita sa aking paraiso. Paradise, heaven, is nothing else but being with Jesus. Merong isang evangelist na nagsabi ng ganito, I don't care going to hell as long as my Jesus is there. Ang resurrection, ang tumitiyak sa atin na sa bandang huli, ang magwawagi ay ang katarungan, ang katotohanan, ang kaliwanagan. Kung minsan, parang tila wala ng katapusan ang paghahari ng kasamaan, kasinungalingan at kabiguan sa lipunan. Most of the time, it appears evil has the upper hand. Ngunit, kapatid, huwag kalilimutan na pagkatapos ng Biyernes Santo ay dumadating ang linggo ng pagkabuhay. Pagkatapos ng dilim ay dumarating ang umaga. Remember, even the darkest moment is only 60 minutes long. Ang resurrection ay nagpapagunita sa atin na ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay ay laging maganda. Ang gusto niya ay laging happy ending. Ako po ay bago magpastor ay isang fiction writer. Ako po ay sumusulat ng mga kwento. Siyempre, mga imbento lang yan. Mga katang-isip. Ngunit karamihan po sa aking mga kwento ay tragic ending. Laging namamatay yung bida. Laging natatalo yung bida. Ngunit mga kapatid, napakapalad natin sapagkat ang Diyos ang sumusulat ng ating buhay sa pamamagitan ng ating pag-isa sa Kanya. At ang Diyos ang lagi niyang nais ay happy ending. Ang nais niya, magwawakas ang ating buhay sa pagtatagumpay. Sabi sa Jeremiah 29:11, sabi ng Diyos, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and
future. Ngayong maunawaan natin ang ibig sabihin at implikasyon ng resurrection, ay ano ang mabuti nating gawin? What resolution can we make? What is our life application? Alam nyo, sa palagay ko, wala nang gaganda doon sa sinabi ni Pablo sa Filipos 3, 10 at 11 na ito rin ang dapat maging application natin sa resurrection. Sabi ni Pablo, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan. Upang lubusan nating makilala si Jesus, kailangang maging masipag tayo sa pananaliksik ng banal na kasulatan. Upang maranasan natin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, ang kapangyarihan ng resurrection, kailangang mamatay muna tayo sa ating sarili. Upang makahati tayo sa mga hirap ni Jesus, kailangang ipagpatuloy natin ang paglilingkod sa ating kapwa na may pagsasakripisyo. At upang matulad tayo sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, kailangang pasanin natin ang ating krus araw-araw. Nang ibig sabihin, susundin natin ang Kanyang banal na kalooban, itumanay laban sa ating sariling kalooban. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, kami po ay nagdiriwang sa araw na ito sapagkat ginugunita namin ang ginawa mong pagbuhay sa aming Panginoong Hesus, ang pagbangon mo sa Kanya mula sa libingan. At dahil doon, mayroon din kaming garantiya na kung kami mamamatay ay muli mo kaming bubuhayin at muling magsasanib ang aming kaluluwa at katawang muli mong bubuhayin upang mabuhay sa piling mo habang panahon. O dakilang Ama, salamat po at naway maging karapat-dapat kami sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.